Kumusta, mahal kong kapatid na lalaki at babae? Nais ko na ang kapayapaan ng Panginoong Hesus ay mapasa iyo ngayon at sa iyong pamilya ngayon at magpakailanman. Amen? Ako si Pastor Antonio Jr. at ngayon ay may dala akong pinagpalang salita, mga kapatid. Ipinahayag sa akin ng Espiritu Santo na marami sa inyo dito ay dumaranas ng isang espiritual na labanan at hindi ninyo namamalayan ang antas ng labanan na nangyayari laban sa inyong buhay. Alam ko ang iniisip mo, pero Pastor, lahat ng Kristiyano ay dumadaan at humaharap sa araw-araw na espiritual na labanan. Tama iyon mga kapatid, pero may espesyal na ipinakita sa akin ng Diyos. Kadalasan kayong napapagod, dumadaan kayo sa mga sandali ng panghihina ng loob. Alam mo, yung palagi mong naiisip na sumuko. Nabitawan ang iyong tawag o trabaho, ang iyong kasal, ang iyong pag-aaral, at palagi mong naiisip na sumuko. Mga kapatid, ito ay espiritual na atake. Malinaw na ang pinagdadaanan mo ay isang malakas na gawain ng kaaway laban sa iyo. Alam mo ba kung bakit niya yon ginagawa? Kasi alam niya ang plano ng Diyos para sa iyo. Nagtatrabaho na siya sa puso mo at nagsimula ng mabuting gawain. Iyan ang sabi ng Biblia at tatapusin niya iyon. Amen. Walang kapangyarihan ang kaaway sa buhay mo. Pero ang ipapakita ko sa iyo dito ngayon ay kailangan mong gumawa ng aksyon. Gamitin mo ang espiritual na susi. Hindi ako ang may sabi nito kundi si Jesus, na siyang nagbigay ng susi sa simbahan at sa kanyang mga tagasunod. At baka hindi mo ginagamit ng tama ang susi o baka hindi mo pa alam na may susi ka, tama ba? Maraming tao ang hindi alam kung ano ang mga benepisyo nila. Ano ang espiritual na pamana na iniwan sa iyo ni Jesus nang siya'y mamatay sa krus at muling nabuhay. Kaya ipapakita ko sa iyo ng eksakto ang desisyon na kailangan mong gawin simula ngayon para ang kasamaan ay umurong sa iyong buhay. Amen? Sinasabi ng Biblia na dapat tayong lumapit sa Diyos ng may mapagpakumbaba at wasak na puso at dapat tayong magpakumbaba sa harap ng kanyang presensya. At kapag nilabanan mo ang kaaway, siya ay lalayo sa iyo. Pero una, kailangan mong hanapin ang Panginoon at doon mo matatanggap ang lakas, espiritual na autoridad at tiyak na lalayo ang kasamaan, mga kapatid. Ngayon, kapag binuksan natin ang telebisyon, kapag pumasok tayo sa internet, sa mga news sites, puro trahedya, puro audience para sa kaaway, hindi ba? Ikinukwento lang nila ang gawa ng dyablo sa mundo. Ngayon ipapakita ko sa iyo na hindi kailangang magkaroon ng kapangyarihan ang kaaway sa iyo at sa iyong tahanan. Para dito, kailangan mong magkaroon ng kaalaman sa salita dahil mismo ang Diyos minsan ay nagsalita siya sa pamamagitan ng propetang Oseas. Oseas, ang aking bayan ay nagdurusa dahil sa kakulangan ng kaalaman. Mga kapatid, kailangan nating mas makilala pa ang salita. Kaya nga, araw-araw gusto kitang anyayahan na sumama sa akin dito sa panalangin tuwing umaga, alas 5 ng umaga, at sa panalangin tuwing gabi, alas 6 ng gabi. Ayos ba? Palalakasin ka nito sa paraang hindi mo inaasahan. Mag-iwan ng komento dito at ikwento kung paano gumagalaw ang Diyos sa buhay mo sa panalangin. Tingnan mo, napakaraming patotoo at himala ang ginagawa ng Diyos. Mga tao'y muling ipinapanganak, tumatanggap ng kagalingan at kaligtasan. Tingnan mo, lubos akong nagpapasalamat sa Diyos araw-araw dahil alam kong ang gawaing ito ay hindi akin, gawa ito ng Diyos. Pero, sa parehong panahon, alam ko rin kung gaano kalakas ang pagbangon ng kaaway. Alam mo, minsan ay isang matinding laban, mga kapatid, para lang makapag-record ako ng video dito. Ang daming problema, daming hamon, daming sitwasyon na madalas napapagod na talaga ako. Alam mo yon? Alam ko na laban ito kaya nandito ako para sabihin sa'yo. Panalo na ang laban na ito mahigit 2,000 taon na sa krus ng Kalbaryo. Amen? May mahalagang aral akong ibabahagi kaya huwag kang umalis sa video na ito dahil ipagdarasal kita. Para sa Diyos ang bigat ng espiritual na ito. Alam mo ang pagod na ito? Gagawa rin ng Diyos sa inyong tahanan. Naniniwala ako sa pangalan ni Jesus. At para masimulan natin ang mensaheng ito ngayon, hihilingin ko lang na i-click mo ang like. Tinutulungan nito ang YouTube na malaman na mahalaga ito para sa pamilya. Mag-subscribe ka rin sa channel, mabilis lang. I-click mo dito ang button na mag-subscribe at i-activate ang bell ng notification na lalabas sa tabi, piliin ang opsyong lahat para hindi ka makaligtan ng video na ipopost ko. Ayos ba? At kung gusto mong tumulong sa gawain, tumulong sa mga batang nangangailangan sa Afrika, Pilipinas, mga pastor at misyonaryo sa iba't ibang panig ng mundo. Inaanyayahan kitang maging miyembro ng aking channel, hindi lang basta subscriber. Kapag naging miyembro ka,
Automatiko ka nang tumutulong sa mga ministeryong ito. I-click mo lang dito sa ibaba, sa button na maging miyembro. Sige ba? Pagkatapos, pumunta ka roon para malaman pa ang iba. At gusto ko na ring magpasalamat sa iyo na bahagi na ng grupo. Dahil gumagawa ka ng pagbabago sa buhay ng maraming tao na hindi mo inaakala. Papuri sa Diyos, tara na. Mga kapatid, ang inilagay ng Diyos sa puso ko dito ay madalas hindi natin nauunawaan na tinawag tayo ng Diyos para mamuno. Mismo ang Diyos ang nagsabi sa bansang Israel na kanyang piniling bayan sa lumang tipan at sinabi niya ito, "Tingnan ninyo, tinawag ko kayo para maging ulo at hindi buntot." Huwag kayong kampante o madistract ng mga bagay sa mundo. May malaking gawain akong gagawin sa buhay ninyo. Sa parehong paraan, kailangan nating magkaroon ng ganitong pag-iisip. Dahil sinasabi ng Biblia sa Roma, Kabanata 5, talata 17, na kapag tinanggap natin ang biyaya ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus at naniwala tayong tinanggap na tayo ng Diyos, tayo ay nagsisimulang maghari sa buhay. Tama, hindi lang sinasabi ng Biblia na maghahari tayo pagbalik ni Jesus, kundi maghahari tayo ngayon. Amen? Maghahari tayo laban sa kasalanan, laban sa mundong ito na may mga bulok na sistema ng pagpapahalaga at pati na rin laban kay Satanas, ang kaaway ng ating mga kaluluwa. Maghahari tayo laban sa lahat ng ito simula ngayon. Papuri sa Diyos, kaya babasahin ko ito para sa iyo. Tingnan mo, ito ang nakasulat sa awit 115. Ang talata 16 ay ganito, "Ang langit ay pag-aari ng Panginoon, ngunit ang lupa ay ibinigay niya sa mga tao." Tandaan mo yan. Ang langit ay pag-aari ng Diyos, ang ating Panginoon. Pero ang lupa, ibinigay niya sa atin, sa mga tao. Papuri sa Diyos. Pakinggan mo. Noong simula ng sangkatauhan, nilikha ng Diyos sina Adan at Eva. Nagbigay siya ng utos sa tao na ang tao ang mamuno sa buong mundo. At hindi lang sa pisikal na aspeto, kundi pati sa espiritual na aspeto, ang tao dapat ang mamuno sa buong mundo. Tingnan mo sa Genesis 1:27-28, sabi, "Nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Pinagpala sila at sinabi, magpakarami, punuin at pamunuan ang mundo." Amen. Kaya, ibinigay ng Diyos ang utos na ito kay Adan at nagsimula siyang mamuno sa mundo, pisikal at espiritual. Tama ba? Sabi ng Biblia, pumasok ang kasalanan sa mundo nang piliin ni na Adan at Eva na makinig sa kaaway, hindi sa Diyos. Sabi ng Diyos, kapag kumain kayo ng bunga ng punong kahoy ng kaalaman ng mabuti at masama, tiyak kayong mamamatay. Nagpakalat si Satanas ng kalahating katotohanan at tinanong, sinabi ba talaga ng Diyos na mamamatay kayo? Ang totoo, sinabi niya yan dahil alam niyang kapag alam ninyo ang mabuti at masama, magiging katulad niya kayo at malalaman ang dalawang panig ng barya. At pagkatapos, kinain nga nila ang bunga na iyon, nalugmok sila sa tukso. At pumasok ang kasalanan sa mundo. At nang pumasok ang kasalanan sa mundo, mga kapatid, sinira ng kasalanan ang lahat ng bagay. Tama ba? Walang kamatayan noon, hindi namamatay ang tao dahil hindi pa siya nasanay sa kamatayan. Mawawalan ka ng kamag-anak at palaging iiyak at magdurusa sa matinding dalamhati. Bakit? Hindi tayo ipinanganak para mamatay. Ayon sa Biblia, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Tama ba? Kaya, noong ang tao ay nagkasala, ibinigay niya ang kapangyarihang taglay niya sa mundo. Ibinigay niya ito sa kaaway. Tama ba? Nawala niya ang kapangyarihang iyon na taglay niya at ito ay bahagyang nailipat kay Satanas. Bakit ko sinabing bahagya lang? Dahil ang dyablo ay may kapangyarihan lang sa mga bagay na ibinibigay sa kanya. Tama ba? Siya ay limitado. Ang Diyos ang namumuno sa lahat at hindi kailanman matatalo ng kaaway. Ngayon, may magandang detalye na ibinigay ang Biblia. Nang dumating si Jesus dito sa lupa, noong narito siya, tinukso siya ng dyablo. Tandaan natin na si Satanas. Tinukso niya sina Adan at Eva sa paraiso, sa perpektong lugar, pero ngayon si Jesus, nasa disyerto siya, tinutokso ng kaaway. Si Jesus ay hindi bumagsak, hindi tulad ni Adan na bumagsak. Ipinapakita nito sa akin ang isang bagay. Hindi ang lugar ang magtatakda kung ikaw ay matutokso o hindi, kundi ang iyong desisyon na sumunod sa tinig ng Ama. Amen? Sinabi na ng Diyos kay Jesus na dapat siyang magpatuloy hanggang sa huli at mamatay sa krus para sa mga makasalanan. Sumunod si Jesus sa Ama at ngayon ay nakaupo sa kanan niya, namamagitan para sa atin. Pero babasahin ko sa iyo kung ano ang nakasulat.
sa Lucas 4, talata 5 at 6. Tingnan mo, dinala ng dyablo si Jesus sa isang napakataas na lugar. At sa isang iglap, ipinakita niya kay Jesus ang lahat ng kaharian sa mundo at sinabi, "Ibibigay ko sa iyo ang kaluwalhatian ng mga kahariang ito at ang kapangyarihan sa mga ito. Dahil akin ang mga ito at maaari kong ibigay sa kahit kanino na gusto ko." Tingnan ninyo mga kapatid, dito sinusubukan ng kaaway si Jesus. Nais niyang piliin ni Jesus ang madaling paraan para muling makuha ang kapangyarihan sa mundo, sa mga kaharian nito. Hindi na sana kailangang dumaan sa krus si Jesus kung yumuko at sumamba siya kay Satanas, pero tumanggi siya. Gumamit siya ng salita ng Diyos at sinabi, "Sa Diyos ka lang sasamba." Amen? Hindi natukso si Jesus. Nakaka-interes para sa akin nang sabihin ng dyablo, "Pwede kong ibigay ito kanino ko man gusto kasi akin ito, ibinigay sa akin." Naiintindihan mo? Ibig sabihin, kusang ibinigay ni Adan sa kaaway. Pero paano nangyari? Baka nagtatanong ka rin. Paano nagkaroon ng kapangyarihan ang dyablo sa mundo? Mga kapatid, may kapangyarihan at autoridad si Satanas na gumawa ng masama sa buhay ng tao. Naaalala nyo ba sinabi ko? Kapag nanonood tayo ng balita, kapag nagbabasa tayo ng mga balita, puro mga bagay na nagpapalakas sa kalaban ang nakikita natin. Lahat ng ginagawa niya. Ano yon? Digmaan, karahasan, kasakiman, kasinungalingan, puro masasamang bagay, katiwalian. At walang katapusang listahan yan, di ba? At ano ang nangyayari? Ginagawa ng dyablo lahat ng ito, pero nagagawa lang niya dahil binibigyan natin siya ng kapangyarihan. Ibinibigay ng tao ang kapangyarihang yon sa kanya na iintindihan mo, kaya limitado ang kalaban. Pero may kapangyarihan pa rin siya. Oo, may autoridad siya dahil ibinibigay ng tao ang autoridad na yon sa kanya. Pero dito pumapasok ang isang detalye, di ba? Tinanggihan ni Jesus ang lahat ng alok ng kayamanan, kasikatan, kapangyarihan, lahat ng ginagamit ng dyablo para akitin ang mga tao. Pagkatapos, kinukuha at inalipin niya at alam natin lahat ng pagkawasak na ginagawa niya. Tama ba? Tinalo ni Jesus ang kaaway dahil hindi siya nalinlang sa mga kasinungalingan nito. Doon namatay si Jesus sa krus at muling nabuhay. At may sinabi ang Biblia na isang napaka-interesanting detalye na habang siya ay namamatay sa krus, sa totoo lang, tinalo niya ang kaaway at nabawi niya para sa atin ang kapangyarihan. Babasahin ko para sa iyo, o Colosas 2. Ang talata 15 ay ganito, "Pinatawad ni Jesus ang lahat ng ating mga kasalanan at binura ang talaan ng mga paratang laban sa atin sa pamamagitan ng pag-alis at pagpako nito sa krus." Sa ganitong paraan, inalis niya ang kapangyarihan ng mga pinuno at mga espiritual na autoridad at inilantad niya sila sa kahihiyan sa harap ng lahat nang talunin niya sila sa krus. Amen? Pwede mo bang sabihin dyan ng papuri sa Diyos? Isulat mo sa mga komento na si Jesus ang aking Panginoon. Si Jesus ay matagumpay, ako ay kasama niya. Amen? Papuri sa Diyos. Kaya, mga kapatid, pinahiya ni Jesus ang kaaway nang ibinuhos niya ang kanyang dugo para sa atin, mga makasalanan, doon sa krus. At ano ang nangyari? Kay Jesus ngayon, mayroon kang ganitong kapangyarihan. Baka hindi mo alam ito, pero ito ay ipinagkaloob sa iyo at hindi mo dapat hayaang hindi mo ito gamitin. Tama ba? Si Jesus ay nagsabi na sa kanyang pangalan, magkakaroon kayo ng kapangyarihan laban sa ahas at alakdan. Ibig sabihin, kayang wasakin ang kasamaan. Makakapagpagaling kayo ng may sakit, magpapalayas ng demonyo, at bubuhay ng patay. Dahil mas mataas ang pangalan ni Jesus sa lahat, mamaya ay mananalangin tayo at tatawagin ang kanyang pangalan sa ating buhay. Amen? Papuri sa Diyos. Ano ang susunod? Babasahin ko ang huling talata para sa iyo, para hindi na humaba. Gusto ko nang manalangin, pero magbubukas ito ng iyong isipan at puso. Sa ngalan ni Jesus. Tingnan mo kung ano ang nakasulat sa Mateo, Kabanata 16, talata 19. Sinabi ni Jesus ang ganito, "Ibibigay ko sa inyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Anumang itali mo sa lupa ay itatali rin sa langit, at anumang kalagan mo sa lupa ay kakalagan din sa langit." Amen? Luwalhati sa Diyos mga kapatid. Si Jesus dito, malinaw naman. Kinakausap niya si Pedro. Sinabi niya, "Pedro, ibinibigay ko sa iyo ang susi ng kaharian ng langit." Pero si Pedro, sa totoo lang, ay kumakatawan sa isang disipulo at ikaw ay isang disipulo ni Jesus. Kung ibinigay mo na ang buhay mo sa Kanya, amen, ngayon binibigyan ka ni Jesus ng susi ng langit. Anumang itali mo sa lupa ay itatali rin sa langit,
at anumang kalagan mo sa lupa ay kakalagan din sa langit. Ano ang ibig sabihin nito? Baka iniisip mong magbibigay ako ng madaling halimbawa para maintindihan mo. Kung gagawa ka ng bagay ayon sa kalooban ng Diyos, dahil lahat dapat ayon sa Kanya. Hindi lahat ng hinihiling ay agad ibinibigay ng Diyos. Pero kung ayon sa kalooban niya, tiyak ibibigay niya ito. Pero ano ang nangyayari? Kung hihingi ka ng isang bagay ayon sa kalooban ng Diyos, susuportahan ka niya mula sa langit. Amen? Sabi ng Diyos, "Anak, sang-ayon ako sa panalangin mo, gagawin ko ang hinihiling mo." Purihin ang Diyos, mga kapatid. Halimbawa, kapag pinatawad mo ang isang tao, ikinakabit ng Diyos ang kapatawaran sa langit. Naiintindihan mo? Sumasang-ayon ba ang Diyos doon? Sa parehong paraan, kapag nanalangin ka para mapatigil ang isang masamang nangyayari sa pamilya mo, kapag nanalangin ka ng may autoridad, sinasabi mo, "Jesus, hindi ko tinatanggap ang anumang kasamaan sa pamilya ko. Hindi ko tinatanggap ang anumang kasamaan sa buhay ng mga anak ko." Doon, sa sandaling iyon, napuputol na. Sa langit, kumikilos ang Diyos para suportahan, protektahan, at pagpalaing ka sa tulong ng mga anghel. Ibig sabihin, tingnan mo kung anong biyaya ang ibinigay sa atin ng Diyos. Isang espiritual na susi, ang susi ng kaharian ng langit. At ngayon, may huling tanong, ginagamit mo ba ang kapangyarihang ibinigay na sa iyo ni Jesus? O baka naman binibigyan mo ng pagkakataon ang kaaway? Hinahayaan mo ba siyang magkaroon ng puwang sa buhay mo, sa pamilya mo, sa negosyo mo? Huwag ninyong hayaang magkaroon ng kalamangan ang kaaway, mga kapatid. Kapag hindi mo pinapalaya ang kapatawaran, binibigyan mo siya ng kalamangan. Sinabi pa nga ni Apostol Pablo, "Mga kapatid, palagi akong nagpapatawad sa mga tao dahil ayokong magkaroon ng kalamangan si Satanas laban sa akin." Mga kapatid, alam nyo bang maraming nagdurusa sa sakit ngayon? Karamihan sa mga sakit ng tao ngayon ay dahil sa kakulangan ng pagpapatawad. Ang tao ay nag-iipon ng sama ng loob, nagtatago ng hinanakit. Kailangan nating magpalaya ng pagpapatawad. Mga kapatid, alam nyo, kasi hindi natin pwedeng hayaan na ang kaaway ay magkaroon ng puwang sa buhay natin. Tama ba? Sana ay naintindihan mo ang mensaheng ito. Magdasal na tayo at pagkatapos, huwag ka munang umalis at ibahagi ito. Ayos ba? Maraming nangangailangan ng salitang ito ngayon at ang Espiritu Santo ay malalim na humipo. Huwag hayaan ang kaaway na magsabi ng kasinungalingan na wala kang halaga o hindi ka gagamitin ng Diyos. Kasinungalingan iyon, mahalaga ka. Ibinuhos ni Jesus ang kanyang dugo sa krus para sa iyo. At ngayon kailangan mong maniwala na may kapangyarihan ka na sa pangalan niya dahil kung mag-isa ka lang, wala kang magagawa. Sabi ni Jesus, gagawa kayo ng mas malalaking bagay kaysa sa ginawa ko dahil sandali lang siyang nanatili dito. Marami tayong magagawa para sa Diyos. Amen? Luwalhati sa Diyos. Kaya gagamitin mo ang kapangyarihan ng pangalan ni Jesus. Pahiran ko ng langis ang aking mga kamay at ikaw ay gagawa ng isang mainit na dasal dyan kung kaya. May mga taong kailangang manalangin ng tahimik. May mga nasa ospital pero ang mahalaga, manalangin ka ng may pananampalataya at si Jesus ang kikilos. Malaking himala ang darating sa buhay mo ngayon. Amen. Manalangin tayo, pumikit ka. Panginoon, aking Diyos at aking Ama, narito kami sa iyong presensya sa oras na ito at nais ka naming purihin. Diyos, dahil nilampasan mo ang lahat para sa amin, salamat Jesus dahil tinalo mo ang kaaway. Nilampasan mo ang lahat ng kasamaan na nasa aming buhay. Kami, na dati ay mga alipin ng kasalanan, kami ay mga alipin ni Satanas, ngunit ngayon kami ay pinalaya na sa pamamagitan ng dugo ng kordero sa dugo ni Jesus. O Diyos, naniniwala akong may kapatawaran pa rin para sa ating lahat. Jesus, naniniwala akong minsanan lang ginawa ang iyong sakripisyo para sa lahat. Hindi na kailangang mamatay muli ang Panginoon sa krus para sa ating mga kasalanan dahil nagawa na iyon. Panginoon, patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan at pagkakautang tulad ng pagpapatawad namin sa may utang sa amin. O aking Diyos, tulungan mo kami na magpalaya ng kapatawaran. Ilan ang mga tao dito? Aking Ama, may mga sugat pa rin sila, may sama ng loob sa kanilang puso. Ngunit sa sandaling ito, ang lalaking ito at ang babaeng ito ay nagpapasya na magpatawad. Tulungan mo sila, Ama ko, at naway maipahayag nila ng malakas na ang taong nakasakit sa kanila na nagdulot ng sugat ay pinatawad na ngayon sa pangalan ni Jesus, Ama. Kung kinakailangan, kakausapin namin ng direkta ang tao. Dahil sinasabi ng iyong salita na kung may sama tayo ng loob sa iba o may sama ng loob sila sa atin, dapat nating hanapin ang pagkakasundo. At para dito, Ama ko,
Hinihiling namin sa iyo, bigyan mo kami ng lakas. Bigyan mo kami ng kakayahan, O Diyos ko. Malakas tumimo ang salitang ito sa mga taong nasa espiritual na labanan. Ngunit ngayon, binigyan tayo ng Panginoon ng tagumpay at tinuruan tayo ng Panginoon ng isang mahalagang bagay. Hawak natin ang susi ng kaharian ng langit. Anumang tatalian natin dito sa lupa ay ganoon din sa langit, Ama ko. At anumang kakalagan natin dito ay kakalagan din doon. Kaya naman, Diyos ko, sa sandaling ito, kinakalagan ko ang lahat ng kasamaan laban sa buhay ng taong ito at ng kanyang pamilya. Kinakansela ko ang lahat ng plano ni Satanas. Lahat ng gawa ng kaaway para subukang iligaw ang taong ito ay itinataas ko sa pangalan ni Jesus. Ama, kanselahin mo rin, Panginoon, ang mga plano ng kaaway laban sa aming pamilya, mga anak, magulang, kapatid, tiyuhin at kamag-anak. Diyos ko, maawa ka, Panginoon. Buksan mo ang kanilang mga mata upang makita nila kung gaano kaganda ang iyong salita, kung gaano kasarap na makasama si Jesus. Ama, nananalangin ako ng proteksyon sa aming buhay sa ngalan ni Jesus. Kinakansela ko ang lahat ng paghihiganti at kontraatake ng kasamaan sa aming buhay. Sa pangalan ni Jesus, Diyos at Ama, hinihiling ko na kami ingatan at protektahan ngayon. Nauunawaan namin, aking Ama, na ang lahat ng kapangyarihan ay ibinigay sa amin sa pamamagitan ng pangalan ni Jesus. At kailanman, aking Ama, hindi na namin hahayaang magkaroon ng puwang ang kaaway. Kami ay magiging matapang. Aming ipapahayag ang tagumpay. Ipapahayag ang tagumpay. Ipapahayag ang biyayang paparating sa aming buhay. O aking Ama, tulungan mo kami na manatiling matatag sa pananampalataya hanggang matupad ang pangako. Hanggang maranasan namin ang mga plano na inihanda mo para sa amin. Sa mga sandaling ito, iniunat ko ang aking mga kamay at pinapahiran ko ng langis ang taong ito na may sakit, may karamdaman sa katawan. Itinataboy ko ang sakit na ito sa pangalan ni Jesus, o aking Diyos at aking Ama. Kumilos ka mula ulo hanggang talampakan. Kumilos ka, Panginoon. Alisin mo ang lahat ng sakit, lahat ng karamdaman na nasa buhay ng taong ito. Itinataboy ko sa pangalan ni Jesus. Ama, dalhin mo ang ganap na kagalingan, Panginoon, sa buhay na ito, sa taong nakakaranas ng matinding sakit at sinabi ng doktor na wala ng pag-asa dahil kumalat na. Ngunit, Panginoon, ikaw lamang ang makakagawa ng himala. Ikaw ang dakilang manggagamot. Ang Panginoon ay higit pa sa medisina, higit pa sa anumang pasya ng tao. Ikaw ang Diyos na may-ari ng buhay. At kung nais mo pa, Ama, hinihiling ko sa iyo, pagalingin mo ng lubusan ang lalaking ito at ang babaeng ito. Nananalangin din ako. Ama, humihiling ng pinansyal na pagpapala, kasaganaan, Ama. Huwag mo kaming pabayaan mahulog sa patibong o mabaon sa utang. Ngunit naway bigyan mo kami, Panginoon, ng kakayahan at karunungan upang kami ay umunlad din sa lahat ng aspeto ng aming buhay. Sa pangalan ni Jesus, ako'y nananalangin. At nagpapasalamat na ako sa lahat ng ginawa mo dito ngayon at sa mga gagawin mo pa sa aming mga buhay. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Luwalhati sa Diyos, Alleluia.